Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang sumusunod sa akin ay hindi na lalakad pa sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Pag wala ang isang tao kay Kristo, kahit saan siya pumunta, ano man ang gawin niya, siya'y lumalakad sa dilim. Kahit sino ka pa, mga iniibig, minamahal sa bayan ng Pilipino, pag wala ka kay Kristo, nasa dilim ka. Kaya mga kabataan, hindi lang kayo ang pag-asa ng bayan, pag-asa kayo ng bilyong kaluluwa sa buong mundo. Mabuhay kayo para kay Kristo. At kung mamahalin niyo ang Panginoon, mahalin niyo na siya ngayon. Kung susundin niyo siya, sundin niyo siya na ngayon. At kung meron kayong ibibigay sa Kanya, ibigay niyo na sa Kanya lahat kayo. At wala kayong panghihinayangan. Sa kabila ng buhay ko na puno ng kasalanan at wala ng pag-asa, may salita ng Diyos na tumatak sa puso at isip ko, ang Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At ito ang istorya ng buhay ko. Ako po si Aaron Isaiah, nakatira po sa Las Piñas City. Ang buhay ko po dati talaga pong magulo at punong-puno po ng kasalanan. Sa kahirapan po ng aming buhay, yung hanap buhay po namin ay yung pagbebenta po ng illegal po na droga. Naranasan din natin na makatikim ng marijuana po. At napasama din po tayo sa mga barkada po na talagang talamak din po yung ginagawa. Naranasan din po natin na sumali sa mga local group, mga kabataan din po na may mga gang, grupo na may mga rambulan, away sa kanto. Naranasan din po natin na magyosi at naranasan din po natin na uminom ng alak. Di na po bago sa atin yan. Naranasan din po natin na sumali sa mga asugal, mga karakrus, mga baraha, lahat gagawin para magkapera. Naranasan din natin mga babae, hindi pong may girlfriend ka na, maghahanap ka pa. At lumaki din po talaga ako na puno po ng kalaswaan at kahalayan. Nakasali po ako sa mga rap battle, mga ganyan, mga pag-compose po ng mga kanta. Sumali sa mga big event, tulad po ng mga flip-top, ganyan, mga sunugan. Doon din po ako kumikita at doon lang pumikot yung buhay ko. Talagang naghanap din po talaga ako ng tunay na pagmamahal, no? Kasi hindi ko po talaga naranasan yung pagmamahal ng isang magulang. Dumating po sa punto talaga na talagang wala na pong pag-asa at naghahanap tayo kung paano mabago yung sarili natin dahil sa paikot-ikot na kasalanan. Sinisi natin ng Lord dahil sa kasalanan na nangyayari sa atin. Talagang naghahanap po ako ng totoong kapahingahan nung mga panahon po na yan. At meron po akong mabuting balita sa lahat. Bata, matanda, lalaki, babae, tayo pong nagkasala. Huwag po tayong matakot sa Diyos. Tumakbo kayo, papunta sa Kanya, ililigtas niya kayo. Hindi niya kayo aakusahan. Hindi niya kayo itataboy. May pera ka o wala, ano man ang amoy mo, tatanggapin ka niya. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig niya sa iyo. At pag pinatawad ka niya, wala na siyang maalala pa sa kasalanan. Nung magsalita ang Panginoon, siya ang daan ng katotohanan at ang buhay at walang makakaparoon. Sa maliban sa pamamagitan niya, binigay niya po ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo. That is your Jesus who saves you and your one and only Savior forever. Isang araw, lasing po tayo ng mga panahon po na yun. At tayo po'y nakatambay sa bahay po ng kaibigan natin. At paglabas po natin nun, may mga Living Like Jesus Youth na nagbibigay po ng brochure, mga invitation po sa gawain po ng mga kabataan. Pagpunta ko po ron, nag-share po sila ng Word of God sa mga kaibigan ko pong nakatambay. Binigyan niya na lang po ako ng brochure at di ko po alam na nalagay ko po sa bulsa ko yun. Paggising po natin ng umaga, pag
pagkapa po natin sa bulsa natin, doon po natin nakita yung brochure na binigay ng Living Like Jesus Youth. Dumalo po tayo sa gawain po ng mga kabataan, Youth Fellowship, sa Jesus is Our Shield, Las Piñas City Chapter. At grabing kagalakan po yung naranasan ko doon, karanasan po na hindi ko po naranasan, yung mga panahon na sa kasalanan po ako. At nagpatuloy po tayo hanggang sa nakasama po tayo sa Youth 3 Days Corporate Prayer and Fasting na ginanap po sa Tagaytay. Talagang doon ko po naranasan na talagang umiyak ng umiyak dahil nga po naranasan natin yung Panginoon. Doon po naranasan natin na mabaptize po tayo ng Holy Spirit. No? Di po natin namamalayan na iba't ibang lingwahe na po yung nababanggit natin, nasasabi natin. Grabing apoy po sa puso ko. Ang laki po ng ginawa ng Lord sa buhay ko at nagtanim po siya sa puso ko ng kabigatan at pasanin. At grabe pong karanasan po na yun na hindi ko po malilimutan. At ang unang ating ko po ng youth camp noong 2022 po, at unang karanasan ko po doon, syempre, grabing kagalakan po, grabing saya dahil ngayon lang po tayo makaranas ulit ng panibagong karanasan sa Lord. Lalo na po yung tumayo po yung mga lingkod ng Diyos, grabe pong karanasan po natin nung tumayo po si Apostle Jun ng mga panahon po na yun. Doon po naranasan natin, na-encounter po natin ng Lord. At sa pagtayo naman po ni Nanay, talagang grabing glory. Lalo na yung maghawak-hawak po ng mga kamay, yung mga kabataan. Hindi natin namamalayan na bagsak na pala tayo dahil sa kapal ng glory ng Lord. At doon po naranasan po natin ma-deliver. No? Na-stain po tayo ng mga panahon na yun. Hanggang sa tumayo na po si Tatay, doon naranasan po natin na magpakalalim po sa Lord sa mga turo niya. Doon mas lalo kong nakilala ang Panginoong Yesus. Doon mas lalo kong naunawaan na ganun pala kahalaga yung buhay po natin, mga kabataan. Yung naranasan ko po doon talagang napakasaya po, lalo na po yung mga celebration of praise. Ang dami po natin naging kaibigan. Marami tayong nakilala, marami tayong nakasama. Doon naranasan ko magkaroon ng tunay na kaibigan. Tosin, nakakabitin nga yung araw po na yun eh. Talagang hindi mo namamalayan na last day na eh. Dahil punong-puno nga po ng saya eh. Hindi po tayo tinakda ng Diyos na may gawa ng langit at lupa sa kapahamakan. Hallelujah! Tayo po'y tinakda niyang lahat sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. At upang ito'y maranasan mo, takbo kay Kristo ngayon na inaantay ka niya. Ngayon po, ako po ay totally pong binago po ng Lord na talagang lumayo na po sa kasalanan. At kung dati, sumusuot tayo ng mga pangtambay po na suot, ng mga mahabang damit, ngayon naranasan po natin na sumuot po ng mga formal, mga polo. Naranasan na rin po natin na sharean sila. Mga kaibigan ko po, nakasama ko po sa kalokohan dati. Ngayon tayo po yung nag-aaya sa kanila na sa gawain po ng Lord. At kung dati, ako yung sakit ng ulo dun sa lugar namin. Ngayon nakikita nila ako ngayon na talagang totally binago ng Lord. Nangangaral ng salita ng Diyos. Tunay nga po na binago na po talaga ng Lord ang buhay ko at talagang totally pong malaya na po ako. Ngayon po ako po yung nagpapatuloy po sa Jesus is Our Shield, Las Piñas City Chapter bilang isang workers po na kabataan. Kinahabagan po tayo ng Lord sa music ministry, sa pamamagitan po ng paggigitara po at sa pagkanta po sa bawat song offering. At kinabagan din po tayo ng Lord na makasama po sa bawat evangelism, sa mga kabataan po na nakikita natin sa mga kalsada. At nakakapagturo na rin po tayo sa bawat Bible study. Tunay nga po na dito ko lang po naranasan yung tunay na kapahingahan. Sa Kanya ko po naranasan yung pagmamahal na hinahanap natin sa magulang natin. Sa Kanya ko po talaga naranasan yung totoong pag-ibig. Sa Kanya ko po naranasan yung kagalakan na totoo na siyang isinasabuhay at nararanasan ko na ngayon. Kaya sa mga kabataan na ibig maranasan yung naranasan ko sa Panginoon, iniimbitahan ko kayo sa Living Like Jesus Youth Camp 2024. Kaya't mag-imbita, magsama at dumalo na